Good afternoon, everyone. I'm Christine Joyce V. Sanchez, and allow me to present my three topics. First is yung effects of drug trafficking. Pangalawa is yung global drug trafficking flow. And lastly is yung international drug trafficking. So, sa effects of drug trafficking, unang-una dito is yung political impact. Sinasabi na ang marijuana ang pinakasikat na droga sa buong mundo noong 1960. Nang dahil yan sa mga Mexican immigrant na nagpunta sa United States noong 1910 pagtapos ng Mexican Revolution. At noon ngang 1986, pinirmahan naman ni President Ronald Reagan ang Anti-Drug Abuse Act na naglalayong parusahan ang mga nagbebenta at gumagamit ng illegal na droga. Meron nga silang $1.7 billion na pondo para sa kanilang campaign na Just Say No. So, yung nakikita nyo ngayon ay nangyari sa San Francisco, California, na kung saan nagpoprotesta sila dahil gusto nilang maging legal ang paggamit ng marijuana. Nangyari nga ito noong 1996 kung saan inaprubahan ng pamahalaan na maging legal ang paggamit ng marijuana sa California. Sila rin ang kauna-unahang state sa Amerika na gumawa nito. Next is yung social impact. Sinasabi dito na ang United States ang pinakamalaking importer ng droga sa buong mundo. Noon ngang 1920, pinagbawal ang pag-inom, pagbenta, at paggawa ng alak. Noong 1940 naman, pinagbawal ang opiates. So, para sa mga di nakakaalam, ang opiates ay isang uri ng droga na ginagamit pang anesthesia. 1960, pinagbawal ang marijuana. So, ang marijuana ay nagmula sa tuyong dahon o bulaklak ng cannabis. Next is yung heroin. Noong 1970, ipinatigil ito. Kalimitang nakukuha itong heroin sa Afghanistan at Myanmar. Para naman sa mga di nakakaalam kung sino tong taong to, siya ay isang sikat na drug lord sa Colombia, na kung saan pinamumunuan niya ang Medellin Cartel na naghahawak ng halos lahat ng cocaine sa buong mundo. Sa katunayan, noong 1980, 80% ng global supply ng cocaine ay hawak ng grupo niya. Noon ngang 1993, siya naman ay napatay sa isang military operation. Next is yung violent crimes. Ang ibig sabihin ng 9/11 attacks, tumutukoy ito sa nangyari noong September 11, 2001, which is yung terrorist attack na naganap doon sa World Trade Center in New York City. So, sinasabi lang dito na pagtapos nga daw nung 9/11 attack, ang Mexican government ay merong 90% na killings na drug-related. Ganon din naman sa UK, na kung saan ang highly addictive drugs na heroin at cocaine ang pinaka-responsable sa majority ng crime nila. Katulad ng 85% ng shoplifting, 70 to 80% ng thefts, and 54% ng robberies. Sa suma total, merong 16 billion pounds a year in the UK dahil doon sa mga krimen na yun. So, ayan, makikita niyo yung picture nung 9/11. Ito yung sa Twin Tower. Ang grupong nagpasimuno ng pagsabog na yan ay ang Al-Qaeda. Karamihan sa miyembro nila ay nagmula sa Middle East, katulad ng UAE at Saudi Arabia. Next naman is yung global drug trafficking flow. So, sinasabi lang dito na ang drug trafficking ay ang pagbebenta at pagpapakalat ng illegal na droga. Meron ngang world heroin consumption na 340 tons, o annual flow na 430 to 450 tons. Kung titimbangin mo yon or ikukumpara mo, kasing bigat ito ng 5 malalaking elepante. So, nagmula ang opium sa Afghan, gayon din sa Myanmar at Lao People's Democratic Republic. Next is yung international drug trafficking. Hindi nga natin maipagkakaila na ang droga o yung mga legal na droga
na ginagamit natin ay may malaking ambag sa ating lipunan. So, ang international trade in drugs ay matagal nang nangyayari, way back 19th century pa. So, meron ngang opium war na tinatawag sa pagitan ng Britain at China. Kaya nga ng sinabi ko kanina, ang opium or opiates ay ginagamit pang anesthesia. So, kapag nasobrahan or ginamit sa maling paraan, ay may masama itong maidudulot sa katawan ng tao. Hindi sinasang-ayunan ng China ang Britain sa pagbebenta o pagpapakalat ng opium sa buong mundo, na nauwi sa isang digmaan na pinunalunan ng Britain. So that's all. Thank you so much and bye for now.